Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion ngayon itong post ang balita ngayon. Title, Teknolohiyang Pangkalawakan kontra Korupsyon. Sa isang makabagong hakbang ng Administrasyong Marcos Jr., pumirma ang DPWH at Philippine Space Agency sa isang Memorandum of Agreement na layong gamitin ang space technology upang bantayan at labanan ang korupsyon sa mga proyekto ng DPWH sa buong bansa. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, tinatayang 25,000 hanggang 30,000 proyekto ng ahensya ang kasalukuyang isinasagawa. Kaya't panahon na umano para gumamit ng teknolohiya upang mapigilan ang irregularidad at mapabuti ang transparency. There are at least 25 to 30,000 ongoing DPWH projects and kailangang gumamit tayo ng teknolohiya. We want to thank the PhilSA kasi tinutulungan nila tayo para ma-monitor at hindi na maulit itong mga nakita nitong mga nakaraang taon at dekada na niloloko lang tayo nitong mga ibang tao sa DPWH. Sa tulong ng satellite imagery at remote sensing data, magagawa ng subaybayan ng gobyerno ang aktwal na progreso ng mga proyekto mula sa kalawakan, isang hakbang na layong tapusin ang mga ghost projects at mapanagot ang mga tiwaling opisyal. Okay, so ito, narinig ko si Senator Marcoleta, siya ang nagsimula nito eh. Kasi nung siya pa ang Blue Ribbon Committee Chairman, parang napatawag niya yung ahensya na yan at napag-alaman na may kakayahan ang ahensya, yung real-time intelligence o real-time imagery. Kasi nung nakaraan, itong DPWH, may gumagamit na ng mga apps. Nakalimutan ko yung mga apps. Kaya lang, hindi siya accurate. Kaya niloloko lang tayo ng taga DPWH kasi yung ginagamit nilang technology iba. Hindi real time. Kaya maganda at ito, ulitin ko, si Senator Marcoleta ang original idea ito, nanggaling sa kanya at isinadjust na lang niya sa DPWH na ito, gagamitin naman. But ang tanong, will it be enough itong space technology para mapigilan ang korupsyon? Tingin ko hindi. Makakatulong. Kaya lang, dapat samahan mo, una, leadership. Kung ang Pangulo natin, example nung nakaraan Pangulo natin, relaxing lang. Kung anong i-report ni Secretary Bunuan, yun lang. Kaya, pinagmayabang pa niya 5,500 flood control projects, pinalakpakan naman. Kasi ang Pangulo, mahina. He does not have a feel of the, yung graphs niya sa situation on the ground, wala. As in, wala. Kami sa military, mga commanders na kami sa field, buhay ang nakataya. Kaya nung naging commander ako on the ground, battalion level, brigade level, halos hindi ako makatulog. Minumonitor ko, pinag-aralan ko ang mga sitwasyon, yung mga signs. Kasi, konting kamali o konting pagkukulang lang, mamamatayan kami ng tao at ayoko mangyari. At salamat naman, walang nangyari under my command na namatayan ako ng madaming You had to feel the ground, or you had to be in control of the situation kung commander ka. Ganun kami. Ang Pangulo, based sa isiniwalat ni BP Sara, hindi yan nagtatrabaho, hindi yan nagtatanong. Relaxing. Biruin mo, sabi ni BP Sara, alas 10 pa lang, alas 10:30 sa umaga, nagpunta ang BP sa opisina ng Pangulo para magpaalam, mag-resign na. Amoy alak na. So, anong ibig sabihin nun?
Talagang relaxing lang. Reactionary ang tawag ko dyan eh. Hindi niya napuporsight yung magiging problema. Pag dumating ang problema, saka na lang nagre-react. Ganon pang nangyayari. Kaya, kung hindi magbago ng leadership style ang Pangulo, I don't believe so. Next! Dapat may masampulan, mapakulong na mga utak, mga mastermind. At tapos, yung DPWS na yan, dapat malinisan. Kasi, kung si Senator Sherwin Gatchalian pa ang masusunod, gusto niya nang i-abolish ang DPWS. I don't know, parang wala nang pag-asa ang DPWS. Hindi kaya ni Secretary Vince Dizon. Ito naman si Secretary Vince Dizon, no problem yung kanya, masipag, gusto niyang magkaroon ng pagbabago. Kailan kung siya lang? Wala. So magkaroon ng cleansing sa DPWH. And how can it be done? I don't know. Kahit may space technology pa, kung ang mga regional director o kaya yung mga USEC, ASEC, nandun pa rin yung desire nila na mangurakot. Nako, hahanap at hahanap ng paraan yan para makakurakot. Sino yung ASEC na pinangalanan ni Congressman Libeste na may mga koneksyon sa mga kontraktor? Nag-resign ka agad. Kasi mabuti na lang at binulgar ni Congressman Libeste. Mga ganun ba? Kaya, itong space technology can help. Kailangan is leadership. Yung totohanan ba talaga na bayan muna bago sarili. Kailan kung ang mga nandyan sa DPWH, mga dati pa rin, rinisyapel lang, mga ano, walang mangyari. Space technology, ilang percentage lang na, it should be on the people on the ground. Lalo na dyan sa regional and district level. I don't know, pinagre-resign. Ano nang nangyari yung mga pinagre-resign? Napalitan ba ng bago? Kumusta yung mga bago? Baka malunod din sila sa sistema. So, good luck sa administrasyong ito sa paglaban sa korupsyon. Sana makatulong ang space technology. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo naman itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. O karon mo na ni si Lolo ang matagaan og yero. So matagaan si Lolo og yero kay makatop siya karon. So muna ang atupan ni Lolo. Trapal lang. Mani ang pulihan sa yero nga nahatag sa iya ha. Inulit mo na yan. Ano iisay yan dahil? So human na gyud og ato si so nindot na gid kayo kay nahuman na og atop ang iyang balay. Tayong pagsalamat na ko sa Ginoo kay ako sin nga giatop na ko sa
Giyatop na akong trapal Giatop nimo sa imong balay kay trapal lang. So, pila na imong edad tay? ha. Hintay sa sintes. So, si tatay 67 na siya. Salamat ako kay nakatop na ko. Sige tay, salamat pod.